Amen. Okay, so ngayon pong sandaling ito, ang nais ko po ay ang magbigay ng mensahe na magpapaalala because sometimes we are very confident that we are claiming na tayo po ang church ng Panginoon, but I believe it is very important to be consistent that if our claim, tayo po ay gawain ng Panginoon, church ng Panginoon, ano tayo dapat? Di po ba? Ano po ang marapat? Well, ang ating pong pag-uusapan ay mensahe na mismong sinabi po ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad at sa lahat ng mga masasabi nating tagasunod ng ating Panginoon. Ang sabi po dito, maliwanag, ipinapakita po niya na ang Ama ay nagbigay sa kanya ng lahat ng kapangyarihan, kapamahalaan. Ano po? Para po sa dakilang kautusan na ito. Ang sabi po, and Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Okay, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Mga taga-subaybay, siguro po maganda na kung tayo po ay nag-aangkin, na tayo po ay Kristiyano, at inaangkin po natin na tayo po ay church ng Panginoon or gawain ng Panginoon. Siguro po sa general term, yan po ang nagagamit natin, gawain ng Panginoon. If we consider our church as God's church, ano tayo nararapat? Yan po ang pinaka masasabi nating sentro. Hindi natin pag-uusapan dito kung kailan itinayo po yung church na pinagtatalunan po kahit na ng mga nag-aaral ng Bible, hati po ang marami dyan. Well, for me, ang laging concern ko po, hindi po yung kung kailan, kundi yung pong uri ng church na itinayo ng Panginoon. The kind of church na itinayo ng Panginoon. Kasi one thing na tayo po'y mag-claim. Pero isang napakahalagang bagay na mapagtibay po ang ating claim. Kumbaga, don't just claim that you are a believer. You prove to the people, you prove to them that you are indeed a genuine believer. Di po ba? Isang bagay po yun eh. Isang bagay po yun. Kaya nga sabi ko, ang tunay na gawain ng Panginoon at ang tunay na church ng Panginoon ay mapagtitibay hindi lang sa claim, kundi doon sa manifestation ng masasabi nating inaasahan sa tunay na church ng Panginoon. Siguro po, alam niyo po yung record doon po sa Book of Acts na ipinakita that when the Apostle Peter preached nung pong Day of Pentecost, nakita niyo po na talagang napakarami pong nasave. At yung pattern, makikita niyo na doon po sa record, ang tunay na mga nasave, ang tunay na gawain ng Panginoon ay dapat kakitaan ng mga mahalagang bagay na magiging pagpapatibay ng pagiging nasa sa Panginoon. Halimbawa po, yung pong pamilyar po sa atin, after Peter preached, ang sabi po ng verse number 41 ng Acts chapter 2, okay, then they that gladly received His word were baptized. And the same day, they were added unto them about 3,000 souls, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine, and in fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. So makikita nyo po na sa record, yun talagang totoong Kristiyano at yung mga totoong na-save at yung totoong gawain ng Panginoon, ito po ay nahayag sa pamagitan ng mga kapahayagan mismo ng inaasahan sa mga nasa Panginoon. Di po ba? And they continued steadfastly. Ganito yung dapat nakikita sa church. So siguro po, sa ilang mga paglalahad ngayon, sa ating pong magiging pagtalakay, mga giliw na taga-subaybay at sa bawat isa na talagang laging nakaabang dito po sa ating pagsasalo-salo sa salita ng Panginoon. Ang sinesentrohan po natin, lalo na po sa mga ka-tune-in lang po ngayon, ang sinesentrohan po natin ay ang message na pinamagatan ko pong what every church of God ought to be. Paano dapat? Pagka kiniklaim mo na ang gawain nyo, gawain ng Panginoon, kiniklaim po natin na ang church natin ay church ng Panginoon. So, ano po ang nararapat sa atin? Ano po ang aasahan sa atin? Ano tayo dapat bilang nakiklaim na Kristiyano o church ng Panginoon? Okay? Mga kapatid, what every church of God ought to be? Dapat po tayo po yung church
na sumusunod sa Panginoon. A church following the Lord. Okay, tayo po ay dapat maging church or ecclesia o gawain na sumusunod sa Panginoon. 'Di ba sa Bible ang sabi po, "My sheep hear my voice and I know them and they follow me." Mahirap pagtagpuin na sinasabi natin sa Panginoon ng church natin na lihis tayo sa Bible. Ibig sabihin, ang pagkakakilanlan dapat sa atin, ang Bible ang dapat final authority natin at ang Bible ang sinusunod natin. Sapagkat, siyempre po, ang komposisyon ng tunay na church ng Panginoon ay ang mga tupa ng Panginoon. At ang sabi po ng malinaw na pahayag ng Panginoon sa John chapter 10 and verse number 27, "My sheep hear my voice." Yung idea po nung hear dito, hindi po yung sa pamamagitan lang po nung sa tainga po natin. Yung idea po nung hearing dito, malinaw naman, "My sheep hear my voice and I know them and they follow me." So kaya kung tayo po ay tunay na church ng Panginoon, dapat ang Panginoon ang sinusunod po natin. Every church of God ought to be, 'di ba, followers of the Lord. Ibig sabihin, ang tunay na church ng Panginoon ay ang church na sumusunod sa Kanya. Ang sabi po, mga kapatid, ng 1 Peter chapter 2 and verse number 21, 'di ba? Na ang ating Panginoon binigyan tayo ng example. Malinaw po 'yon that Christ also suffered for us, leaving us an example that we should follow His steps. So kaya pagka po tayo ay nagsasabi na tayo po ay kabilang sa church ng Panginoon, pero hindi po yung yapak ng Panginoon ang sinusundan natin at hindi po tayo sumusunod sa salita ng Diyos, mahirap pagtagpuin po yan. So it means to say na ang tunay na church ng Panginoon, dapat sila po ay maging church na sumusunod sa Panginoon. Amen? A church following the Lord. Second, dapat po tayo po yung church na tumutupad sa Great Commission. A church fulfilling the Great Commission. Tayo po ay dapat maging church na gumaganap, tumutupad sa Great Commission. That is exactly what the Bible said, in our text. "Go ye therefore and teach all nations." So ito po ay hindi utos sa isang individual. Ito po ay utos sa mga tao ng Panginoon. At sila po ang bumubuo ng church, di po ba? So the church is actually commissioned by God through our Lord Jesus Christ na ang sabi po, malinaw na malinaw, "All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations." Diba? "Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost." And then, ang sabi po na included sa Great Commission, "Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world." So kaya mapapansin nyo po na talagang kapag ka-church ng Panginoon, particular sa pagtuturo at particular din po sa pagganap ng utos ng ating Panginoon. Now, as church, tayo po ay inatasan at inutusan to go and preach the gospel to every creature. Diba? Atin pong palaganapin ang ebanghelyo. Atin pong gawin ang lahat ng ating magagawa. Kaya nga sabi ko, yung mga pastors na imbes na talagang magkaroon ng tinatawag na unity, kapag ka dumarating doon sa point na talagang paligsahan, hindi po maganda ang nagiging epekto. Dapat lahat po tayo nagkakaisang puso at nagkakatulong-tulong sa pagsulong ng ebanghelyo, because if we are claiming that we are really His church or God's church, we ought to be fulfilling the Great Commission. Diba? Dapat po ang church natin ay active sa soul winning. Yan po ang wag nating iaalis sa ating mga local churches. Yung pong pagtupad sa Great Commission. Yan po ang isa sa pagkakakilanlan, sapagkat yan ang marapat sa church ng Panginoon na tumutupad sa Great Commission. Bawat pagkakataon na ibibigay ng Panginoon sa atin, at dapat meron tayong takdang panahon para ganapin ang kautosang ito. Kaya nga sabi ko po, ang isang buhay na church, ang isang church na masasabi po natin na talagang gumaganap ng kalooban ng Diyos ay church na aktibo sa misyon, aktibo sa soul winning, talagang merong time sa visitation. So it is still good to see that many churches
even today, they are giving time to teach, children about the gospel. Yun po, kaya ang church na makikita nyong active sa pagtuturo sa mga bata, ayan, tuloy-tuloy nyo po yan. Kalooban ng Panginoon po yan. Yung pong mga pagkakaroon natin ng mga everyday visitation, house to house, door knocking, and then yung pong soul winning action team, yung pong church visitation, dapat hanggang ngayon hindi po mawawala yan sapagkat ang church ay marapat na tumutupad sa Great Commission. Opo, kaya importante po. At pag pinag-usapan natin ang Great Commission, ang ating isa sa laging sinesentruhan, yung pong Acts chapter 1, verse number 8, "But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in Judea, and in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth." Mga kapatid, nakakatuwang isipin, lalo na po sa bansang Pilipinas, sa ating pong nakikita sa ngayon. Kasi naging used tayo na tayo po'y mission field. And it is great and wonderful to see that now, sa mga panahong ito, ang Pilipinas po ang isa sa aktibo sa usapan na talagang pagsusugo ng mga manggagawa. Yes, tayo po ay nagiging missionary sending country na po, nation po, mga kapatid. Ang mga churches natin ay particular. Kaya saludo po ako sa mga nagkakandak ng mga World Missions Conference, and it is great to know that many local churches in the Philippines, they are really supporting missionaries na pumupunta po sa foreign land. Pero syempre po, laging dapat 2020 vision at dapat balanse po sa usapan ng Great Commission. Ito po, pag pinag-usapan natin ang mission po ay scriptural, ang mission po ay systematic, ang mission po ay simultaneous, mga kapatid. Kaya po dapat ito po yung concept nung pong Acts 1:8, "But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth." Paano po natin magagawa yan simultaneously? Sa pamagitan po ng ating aktibong pagganap sa soul winning ng ating pong mga local churches, and at the same time, nagsusupport tayo ng mga missionaries na pumupunta po sa foreign land. Okay? What every church of God ought to be. Number 1, dapat a church following the Lord. Dapat tayo po'y maging church fulfilling the Great Commission. So, kaya one thing, naki-claim mo na church tayo ng Panginoon. But if we are not following the Lord, mahirap pagtagpuin. Medyo may kontra doon. Hindi tama. So, tapos, ang church natin, walang program para sa soul winning. Walang effort, walang soul winning effort and endeavor. Wala pong pagsuporta sa misyon. So, hindi po magiging consistent ang claim. Because every church of God ought to be following the Lord, fulfilling the Great Commission. And then, maganda rin po na makita natin na pagka tayo church ng Panginoon, ito po'y dapat maging church fellowshipping one with another. Yes, ang isa sa dapat matibay sa mga churches ng Panginoon ay ang fellowship. Kasi kanina sinabi ko po sa inyo, "Then they that gladly received His word were baptized, and the same day they were added unto them about 3,000 souls, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and in fellowship." Pagka po ang church matibay ang fellowship, maganda po ang nagiging outcome. Pero try nyo po na ibig sabihin sa reality ng buhay sa ministry. Kapag ka po ang mga members hindi po nagkakaisa at meron pong mga hidwaan or conflict, 'di ba? Yung mga chismisan dito, siraan doon, paligsahan, yung kailangan sila ang bida. Makikita nyo po, hindi nagiging matagumpay. Yung fellowship po ay napaka-importante. Sabi ko nga, sa maraming pagkakataon, I always emphasize the importance of making our relationship strong. Usapang pamilya, mahalaga ang strong relationship. Usapang kumpanya, mahalaga yung strong working relationship. Kapag ang pinag-usapan po, yung mga organisasyon, mahalaga po So, hindi na po para maiba. It is also important for the Church of God that the members are united and in harmony
fellowshipping one with another. Kaya mga kapatid, isa sa wino-workout dapat sa usapang gawain ng Diyos, yung pagpapatibay ng fellowship. Kaya nga sabi ko, one thing na na-enjoy natin sa church, yung fellowship. Yes, given po yon na pumupunta tayo sa church to worship God, but listen, in the command of the Bible, in the command of God through His Word, ang linaw po ng Hebrews 10:25 Ang sabi po mga kapatid, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. And even before that verse, sinabi po na i-provoke natin ang bawat isa sa pagmamahalan. So fellowship is very important sa buhay ng church ng Panginoon. Kaya nga binibigyan natin ng diin na talagang doon po sa pattern, doon po sa ipinakita po sa atin ng Biblia, mga kapatid, sa Acts chapter 2, isa sa pinapagtibay po nila matapos na sila'y masave, ang pagsasama-sama po nila. So it is always good to be united and to have a harmonious relationship in the church of God as His church. Diba? We ought to be fellowshipping one with another. We should give importance sa aspeto na yan. Umamin po kayo. Kahit isa lang na may kadeferensya ka sa church, hindi ba nakaka-apekto sa iyo? Diba? Real talk. Pagka mayroon pong naka-conflict tayo sa church, hindi ba minsan bumabawas ng gana po natin para umattend, or para bang ang tingin natin parang makikipagplastikan lang tayo? Sabi ko nga po, even if may experience natin na mayroon pong hindi naging maayos sa atin, ang kalooban ng Diyos maging mabuti pa rin po tayo. And then, sasabihin natin, hindi ba parang nagiging plastic ako noon? Sabi ko nga, huwag kang maging plastic, maging spiritual ka. Kasi yung ikaw ay magpakita ng buti bilang pagpapanggap at hindi totoo sa iyo, kaplastikan po yun. Pero kung ikaw ay magpapakita ng buti sa kabila ng hindi magandang ginawa sa iyo, okay, as long na sincere yung buting pinakikita mo, hindi ka plastikan yun, spirituality yun. Kaya mga kapatid, mga minamahal, as we continue on in the Christian life, one of the things na dapat ma-develop po sa atin is spirituality. At ang spirituality po ay key para magkaroon tayo ng happy and harmonious relationship and strong fellowship. Yung pong matibay na fellowship, impossible sa mga immature. Okay? Kasi sinasabi natin mahalaga yung humility. But it takes spirituality for us to apply humility. It is very hard to humble ourselves nang hindi natin i-apply ang tinatawag nating espiritualidad. So that is the reason why our goal and objective is to make the people grow sa kanilang spiritual life. So kaya ang Panginoon, meron siyang kaparaanan. Yung pong aral natin sa Book of Acts kung bakit naging rapid yung kanilang growth, yung masasabi po natin na talagang very fruitful ang naging ministry, considering na ang persecution, hindi biro, ang titindi ng persecution, pero bakit makikita po natin na sila'y nag-grow? Kasi ang pinapagtiba yung fellowship Yung fellowship. Mga kapatid, hindi masaya na may kaaway ka sa church. Hindi masaya na may kairingan ka sa church. And that is why the Apostle Paul again and again, pagka siya sumusulat sa mga churches, one of the things na ginagawa po niya, mga kapatid, maniwala kayo, ang sila po ay bigyan ng exhortation about good relationship and strong Christian relationship. Huwag personality ang maging basis. Kasi kapag ka naging personalidad ang basis mo, pwedeng wala ka talagang makasundo dahil iba-iba tayo ng personalidad. Huwag din po yung human perspective o yung personal na pananaw mo, di ba? Yung preferences mo, wag. Ang tanging magpapaging united sa atin is the Spirit of God na nasa mga Kristiyano. If you are a genuine believer and ang mga kapatid natin, genuine believer din, we have one Spirit and that one Spirit will help us na mag-unite tayo, maging united po tayo. So kaya trabahuhin po natin sa church yung magandang fellowship. Trabahuhin po natin. Okay? Maging totoo po tayo sa pakikinig po natin. Kapag kahit isa lang, meron kang damdaming dala-dala sa kapatid mo, sa Panginoon, kahit isa lang yan, maniwala ka na talagang ang epekto niya napakalaki.
Kasi body of Christ tayo eh. Hindi po pwedeng may sugat o may dinaramdam sa maliit na bahagi na hindi po iindahin ng buong katawan. 'Di ba? Kahit ito lang ang masaktan, talagang ang sigaw ng aray ay sa kabuuan ng katawan. Why? Part ng body. Bahagi. Kaya nga doon nang galing yung kasabihan na ang sakit ng kalingkingan, dama o damdam ng buong katawan. So kaya dapat pahalagahan natin ang isa't isa. Let us always pray. Mas masaya po, mga kapatid, yung payapa kayo. Mas masaya po yun. Magtataka ka na may mga Kristiyano na pinababayaan, na nagtatanim ng sama ng loob, samantalang alam niya kung gaano kalungkot at kung gaano hindi maganda yung may damdaming mabigat ka. Health mo ang naaapektuhan. Yung pong service mo sa Panginoon ang naapektuhan. Yung saya mo ang talagang masasabi nating nahahadlangan. So, let us try our best. No wonder why the Apostle Paul emphasized that if it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men. Kahit sa mga pastor, lagi po naming pinapaalala sa isa't isa. Better together. Diba? Mas maganda kung sama-sama tayo. Mas maganda kung talagang palakasan po tayo. Maganda kung panalanginan po tayo. Maganda kung tulungan po tayo. What every church of God ought to be. Number 1, a church following the Lord. Number 2, a church fulfilling the Great Commission. Number 3, a church fellowshipping one with another. Gusto ko po yung sinabi ng Hebrews 10:24 and let us consider one another to provoke unto love and to good works. And then, tsaka po binanggit yung not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is. Walang kokontra. Worship ang main reason kung bakit tayo pumupunta sa church bilang pagsunod sa Diyos. Pero ang nasasakupan ng pagpapadalo sa atin ay ang layunin na maging lakas tayo ng isa't isa. Exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Alam nyo, sabi po nung sulat ni John, di ba? Kasi may mga pagkakataon po, easily, nakiklaim tayo. Sinasabi natin, talagang Kristiyano tayo. Nasa kaliwanagan tayo. Pero alam nyo po ang sabi ni John, but if we walk in the light, we have fellowship one with another. So kaya, Kristiyano, talagang ang dapat makita natin na inaasahan at dapat bilang church ng Panginoon, fellowshipping one with anoters. Okay? Next. A church forbearing one another. A church forbearing one another. Kasi nga po, iba-iba tayo ng ugali, iba-iba tayo ng level of spirituality, iba-iba tayo ng personalidad, iba-iba tayo ng pananaw. May tendency po na dahil magkakaiba tayo, magkakasakitan tayo, darating doon sa point, whether intentional or not intentional, magiging katitisuran tayo ng iba. Pero sabi ko nga, at itinuro ni Pablo na mangagdalahan kayo sa isa't isa. Kumbaga, mangag-abutan kayo, mag-unawaan kayo, mangagtiisan kayo sa isa't isa. Diba? Forbearing one another even as Christ, mga kapatid. Malinaw po yan. Diba? Kung paano pinatawad tayo ng Panginoon, ganun din po, patawarin natin ang isa't isa. Doon po sa Ephesians chapter 4 and verse number 2, ang sabi po ng Bible, malinaw na malinaw, with all lowliness and meekness, with long suffering, forbearing one another in love. It takes love for me to become forbearing. Mahirap maging forbearing po kapag walang pagmamahal. Mga kapatid, just try to imagine, sa church, kung di natin i-apply yung forbearance, yung forbearing one another, sino pa po magkakaayos? Kasi sabi ko nga, whether intentional or not intentional, there is the tendency na ako walang kainte-intensyon, nakapagbitaw ng salita na pwedeng makasakit, or meron talaga na napaka-tactless magsalita. If we will not learn to forbear, mga kapatid, anong magiging outcome? So every church of God ought to be forbearing, forbearing one another. Romans chapter 15 verse 1, ito madalas kong binabanggit, kasama to sa tinalakay ko. We then that are strong ought to bear
the infirmities of the weak. Kung tinitingnan mo spiritual ka, talagang pakita mo. 'Di ba? Matuto kang magdala, matuto kang umabot, matuto kang umunawa. Napakahalaga po niyan. So, forbearing one another. And then, laging karugtong to, forgiving. Ought to be forgiving. One another din po yan. A church forgiving one another. So, nakailan na po tayo sa isang napakabilis na presentation? Dapat sa church ng Panginoon, una, a church following the Lord. Ikalawa, a church fulfilling the Great Commission. Pangatlo, a church fellowshipping one with another. Pang-apat, a church forbearing one another. At ang last, mga kapatid, a church forgiving one another. Ang message na ito ay napakahalaga sapagkat halos araw-araw kakailanganin po natin ito. Agree? Agree po ba kayo mga kapatid? Ng usapang patawaran at pagpapatawad, araw-araw kakailanganin po natin ito. 'Di ba? So, bawat araw kailangan po natin ito. Bakit? Kasi posible po na meron at merong, sabi ko nga, nililinaw ko kahit not intentional, pwedeng maka-hurt sa atin. Walang intensyon, pero nakapagsalita ka, walang intensyon, nakagawa ka ng hindi pala magiging ayon sa inaasahan. So kaya it is good to somehow apply and practice the forgiving spirit. And that is very clear in the Word of God. Itinuro po sa ating maraming beses po yan ng salita ng Diyos. Diba? To forbear and to forgive, mga kapatid. Yung idea kasi nung forget, let us face the fact na hindi naman po talaga ang ibig sabihin yan, yung hindi mo na naaalala. Yung idea po kasi, nung pagpapatawad ng Panginoon, and your sins and your iniquities will I remember no more. Hindi ibig sabihin nakakalimot ang Diyos. Alam niya lahat po yan. Pero mas pinipili ng Diyos na kapag ka nagpatawad, hindi na dapat nagdudwell at hindi na po yon ang issue kung ano po yung nagawa ng kapwa mo. So kaya nagkakaroon tayo ng masasabi po nating paulit-ulit na sitwasyon. Kasi sinasabi natin, nagpatawad tayo. Pero kapag dumating yung point na nagka-problema uli, ibabalik na naman po natin yung mga dating pangyayari. So, hindi tama. Kaya nga ang pattern po natin, kung paano nagpatawad ang Panginoon, ganun din, magpatawad tayo. Di ba kanina sinabi ko po sa inyo, sa usapan ng forbearing one another, sa Colossians chapter 3 and verse number 13, di ba sinabi po doon, forbearing one another. Tapos ang ipinunto as even as Christ forgave you, so also do ye. Yun po ang sinabi po ni Apostol Pablo sa kanila. Sa idea po ng forbearing one another, kaugnay, yung tinatawag nating patawaran. Ephesians chapter 4, verse number 42. And be a kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. So napakahalaga ng ating pong tinatalakay nito because kapag kinlaim mo na ikaw ay sa Panginoon, pagka kinlaim po natin na ang church natin sa Panginoon, so dapat nandoon po yung dobling pag-iingat at dapat makita yung aasahan sa mga nagsasabing church ng Panginoon. Sa Matthew chapter 6 and verse number 14, di ba malinaw po doon sa turo ng pananalangin, for if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. So, sa kabilang panig nito, pag hindi ka nagpatawad, ano na po ang lalabas? So, kaya napakaganda na ang bawat mga nagkiklaim na tayo ay church ng Panginoon, maging particular at i-observe po natin ang mga dapat at nararapat sa church ng Panginoon. Diba? Tayo po'y dapat malinaw sa ating tinalakay, a church following the Lord. Diba? Nakikinig sa tinig ng Panginoon, sumusunod, ginagawa ang kalooban ng Panginoon. Biblia ang ating batayan kasi ang Biblia ang salita ng Panginoon. A church following the Lord. A church fulfilling the Great Commission. At ang Great Commission is not just to preach the gospel, but to make disciples. Diba? Kadalasan, ang Baptist po, yan ang pagkukulang Sisipag nating humayo, makapagdadala tayo ng bisita. Pero ano po ang nagiging problema? Follow up. Anong nagiging problema? Yung hina sa discipleship.
At ang masakit niyan, mahina na nga po sa discipleship, nakikita pang hindi maganda samahan sa loob ng gawain. Napapansin niyo po ba yun, mga kapatid? Mangi-invite ka. Pagka nag-invite ka, okay, di naka-attend sa church. And then pagkatapos nun, pag-i-invite ka na naman ng iba, kamusta yung in-invite mo? Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Ang problema nga po, hindi mo na na-disciple, tapos sa pag-attend niya, ang nakikita pa niya, ba't sila nagsisiraan? Ba't sila parang nagpapaligsahan? Bakit sila hindi ayos ang relasyon sa isa't isa? Di problema. Kaya nga sabi ko po, a church following the Lord, a church fulfilling the Great Commission, a church fellowshipping one with another, patibayin po natin ang fellowship natin. Naiisahan tayo ng diablo kapag di ba minsan may mga taong ganun, parang ang enjoyment nila, talagang iparamdam niya na galit siya. Mga kapatid, Kristiyano tayo iba dapat ang Kristiyano. Hindi po pwedeng ganun yung takbo ng utak at isip po natin. Diba? So, yun po, mga kapatid, papagtibayin po natin ang fellowship. Pag nakikita nila na maganda ang tratuhan natin sa isa't isa, then, makukonclude nila, mga tagasunod nga tayo ng Panginoon. Ilan na ang nawawala sa mga gawain dahil po sa hindi magandang nakikitang pagsasamahan. Mga paligsahan, pagalingan, pintasan, chismis dito, chismis doon. Hindi pang church yan. Pampalengke po yan, mga kapatid. So, kaya importante po. Tapos yung mga ugali po natin, ayusin po natin. Sa usapang church, kabanalan ng pinag-uusapan. Pagka pinag-uusapan church, kaayusan ng pinag-uusapan. Mga kapatid, kahinahunan. Hindi po pwedeng parang mga palingkera po tayo sa gawain ng Panginoon. Hindi po pwede na mga sanggano po tayo sa gawain ng Panginoon. What we need to apply is the forgiving spirit. Okay? Ang ganda po, paalala ito A church following the Lord, a church fulfilling the Great Commission, a church fellowshipping one with another, a church forbearing one another, and a church forgiving one another. What every church of God ought to be. Ano po sa palagay ninyo? Ang linaw po, diba? Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. So ito po yung itinuturo po sa bawat isa sa atin ngayon. I-observe natin yung dapat makikita sa mga Kristiyano at sa tunay na church ng Panginoon. So, anong lesson? Ano po ang reminder? Don't just claim na ikaw ay Kristiyano. Don't just claim na kayo'y gawain ng Diyos. Don't just claim na ang church nyo ay true church. Prove it. Prove it. Show it. Ipakita po natin, patunayan po natin. At yun na po ang magiging dahilan para makumbinsi sila na talagang ibang klase talaga yung church na yan. Ibang klase talaga yung gawain na yan. Ibang klase talaga yung mga mananampalataya na yan. Dapat ganun po, mga kapatid. So, muli po, maraming salamat at nawa nakatulong po sa atin ang ating pong tinalakay ngayong sandaling ito. Let us pray. Our gracious loving Father, thank you so much for your guidance. Thank you for giving us wisdom. And thank you for this realization. I pray, O Lord, that you will continue to bless this ministry. May you also bless each and every one of us, O God. And Lord, I pray na hindi lang kami maging hearers of the word, but doers also. Sa mga kapatid, mga mananampalataya na lagit-laging nakikinig, nawa makita namin ang aming accountability na ito po ay aming tuparin po sa aming mga buhay. Again, thank you so much po at igawad mo po ang iyong basbas sa aming lahat. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.